Hi! Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa ating mga SSS pensioners. Alam kong excited na po ang lahat para sa kanilang dagdag pension ngayong September. Subalit paano kung ang iyong pension ay nakahold? Paano kaya maibabalik ito? At paano na ang dagdag pension? Matatanggap pa kaya ito? Ano ang dapat gawin para maibalik ang pension? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. To all SSS pensioners. Dapat alam mo. Nakahold ang pension. Paano na ang dagdag pension? Paano ang dapat gawin para maibalik ang aking pensyo? Alam kong ang lahat ay excited na ngayong September dahil matatanggap na ang dagdag pension ng mga SSS pensioners. Pero paano ang mga SSS pensioners na nakahold pa rin ang kanilang pension? Paano kaya nila matatanggap ang kanilang dagdag pension? Gaano kaya ito katagal maibabalik? At first, alamin natin kung bakit nga ba nahuhold ang ating pension. May iba't ibang kadahilanan po kung bakit nahold ang ating pension, but ang main reason po dito ay ang hindi pag-comply sa ating ACOP of Annual Confirmation of Pensioners. May ibang dahilan din na maaaring nagkaproblema din sa bangko kung saan pinapasok ang ating pension, or maaari ding nag-expire na ang ating pension ATM card. At iba pang pwedeng maging dahilan depende sa verification ni SSS. Para sa kaalaman ng lahat, sino-sino nga ba ang dapat mag-complain ng ACOP? Ang mga sumusunod ang dapat na mag-complain ng ACOP. Una rito ang lahat ng retiree pensioners residing in Philippines who is 80 years old and above. So, kung wala ka pang 80 years old ay no need na po mag-complain muna ng ACOP, exempted po kayo. Pangalawa, ang lahat ng SSS pensioners na nakatira sa abroad whether 60 ka pa lang ay dapat mag-complain once nasa abroad po kayo. Pangatlo, lahat ng survivor pensioners o yung mga tumatanggap ng pension para sa kanilang naiwang asawa. Pang-apat, ang lahat ng disability pensioners partial man o permanent lahat po ay required mag-complain ng ACOP. At panghuli, ang lahat ng dependent pensioners. Kailan ba dapat mag-complain ng ACOP ang isang pensioner? Kapag isa po kayong retiree pensioners, residing ka man sa Pilipinas o sa abroad ay dapat makapag-comply po kayo on or before sa inyong buwan ng kapanganakan. Samantalang ang lahat ng survivor pensioners ay dapat mag-comply sa birthday month ng namatay na asawa. Ang mga disability pensioners naman ay sa buwan ng kanilang pagkakasakit, at ang mga dependent pensioners ay sa buwan ng kapanganakan na namatay nilang magulang. Pwede na bang mag-comply kahit wala pang contingency period? Yes naman po, pinapayagan po ni SSS na makapag-comply po tayo at least 2 months o bago dumating ang ating contingency period para makaiwas po tayo sa pagka-hold ng ating pension. What if nakapag-comply na? May babalik ba kaagad ang naka-hold na pension? Yan ay depende po kung ang pag-comply at pag-aproba ay umabot sa cut-off period ni SSS ay maibabalik agad ang inyong pension sa susunod na buwan. Subalit kung lumagpas na ito sa cut-off period ay maghihintay pa po tayo ng ikalawang buwan bago maibalik ang ating pension kaya't may ilang pensioners po natin na nagtataka kung bakit ang tagal makabalik ng kanilang pension. Kaya't hindi po ito biro mga ka-pensioners. Kaya't iwasan po natin na ma-hold ang ating pension. Mag-complain ng mas maaga sa inaasahan. Pero ang tanong ng karamihan ngayon, paano na ang kanilang dagdag pension kung ito ay naka-hold pa rin? Huwag po kayong mag-aalala dahil matatanggap nyo pa rin ang inyong dagdag pension kasama ng inyong buwan ng pension. Kaya't hanggat naka-hold po ang inyong pension ay wala pa po tayong matatanggap, ito ay nakatabi lamang at ibibigay sa inyo once kayo ay nakapag-comply na. Magkano ang pension na matatanggap ko kung sakaling maibalik ang na-hold na pension? Once na ibalik na po ang inyong pension, ang lahat po ng inyong buwan ng pension na hindi nakuha during naka-hold po ito hanggang sa maibalik ay ibibigay po lahat sa inyo plus ang dagdag pension ngayong taon. Para sa ACOP compliance procedure po natin,
Sa mga hindi pa rin alam kung paano nga ba makapag-complain ng AKOP, ay may mga video tutorial po tayong ginawa, marami po yan, pwede po kayong mamili sa ating channel, just search AKOP Compliance at makikita nyo lahat ng ating mga videos. Pwede nyo po itong panoorin at sundan para mapabilis po ang inyong pag-comply at mapabilis din ang pagbabalik ng inyong pension. Naway makatulong po ito para makaiwas po tayo sa pagka-hold ng ating pension at matanggap na po natin ang ating dagdag pension ngayong September. Kung may mga gusto po kayong mga topics na nais niyong ibahagi natin ay please feel free to comment down para magawan po natin ang tutorial para po sa inyo. That's it! Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.